Umuwi si Ana na para bang hinihiwa pa rin ang puso niya. Pagdating niya sa bahay, dumiretso na siya sa silid dahil oras na para si Lorenzo naman ang gumamit sa bahay. Hindi na siya kumain ng hapunan sa sobrang sama ng loob. Pakiramdam niya lalong nadagdagan ang galit niya sa binata. Ilang buwan pa nga lang itong naniligaw sa kanya pero sumuko na kaagad at naghanap na ng iba. Hindi rin naman kasi birong isang buwan, Annabel. Tapos araw-araw mo siyang sinasaktan at pinapahirapan. Alam mo naman na nagsiselos siya kay Kapitan, pero lalo mo pang pinagsiselos? Pinagalitan siya ng kanyang isipan. Siyempre, napapagod din yung tao, lalo't araw-araw mo rin na ipinamumukha sa kanya na wala siyang pag-asa sa puso mo dahil si Kapitan Francis ang gusto mong maligaw sa'yo at maging nobyo. Kaya wag ka na magtaka kung magsasawa siya sa'yo at nakahanap ng ibang maliligawan. Si Ana lang din ang napaluha sa ideya na siya mismo ang nagsiksik sa isipan niya kay Lorenzo dahil ang bilis itong sumuko sa kanya. May pasunod-sunod pa itong nalalaman sa isla pero isang buwan lang naman pala ang kayang itagal. Dahil sa dami na eksenang naglalaro sa isipan niya habang hinihintay ang pagbabalik ni Lorenzo. Hindi na namalayan ng dalaga na nakatulog na pala siya. Dahil hindi niya nilapat ang pagkakasara ng pinto na silid niya, kaya narinig niya ang pagbukas at pagsara ng pinto sa main door. Para siguruhin si Lorenzo nga iyon, maingat siyang bumaba ng kama at dahan-dahan, naglakad papalapit sa pinto para lang silipin to. Ngunit napahinto si Ana nang marinig niya na para bang may kausap ito. Bakit kasing ka pa? Inaalala mo na naman ako, no? I told you, okay lang talaga ako dito. Anitong malambing na boses ni Lorenzo. Mukhang nasa kabilang linya ang kausap nito. Kadarating ko lang dito sa bahay. Ikaw, okay ka lang ba dyan? O baka naman kaya hindi ka makatulog dahil hindi mo ako katabi? Ang babaeng turista kaya nakausap nito? Pero bakit parang kung mag-usap ang dalawa parang matagal nang magkakilala? Ano naman kasing pakialam mo, Annabel? Pinagtutulakan mo pa nga siya palayo, diba? Ayon nang marinig pa ang pakikipaglambing ni Lorenzo sa kung sino mang kausap nito, kaya tinigil na ni Ana ang pakikinig. Bumalik na lang siya sa pahinga at sinubukan na matulog ulit. Pero hindi din naman siya makatulog. Sa halip umiiyak lamang siya ng umiyak at hindi niya rin alam kung bakit. Di naman siya dapat na magselos pa sa babaeng yon dahil hindi naman sila ni Lorenzo. Dahil sa kakaiyak kaya't nagutom lamang lalo si Ana. Gustong gusto niya nga sana na lumabas pero alas 11, alas 10:30 pa lang ng gabi. Hindi pa tapos ang oras ng binata, siguradong kakantawan siya nito kapag siyang unang lumabag sa rules na siya mismo ang gumawa. Tapos makikita pa nitong namamagang mga mata niya dahil sa kaiiyak, sigurado magtatanong to. Balak sana ng dalagang hintay na lang hanggang sa lumagpas ng alas 11:30. Pero nang tingin niya tulog na si Lorenzo, alas 11 pa lang lumabas na siya. Ayaw naman niya magka-ulcer. Dahan-dahan lumabas sa kanyang silid, tumungo sa kusina si Ana. Laking pasasalamat niya na sumalubong sa kanya ang katahimikan. Ibig sabihin tulog na nga si Lorenzo. Nakasara na rin kasi ang pinto doon ng kwarto nito. Naingat binuksan ni Ana ang refrigerator, nilabas ang tirang pagkain. Gusto sana niya sa microwave na lang yon initin para mas mabilis, pero baka magising lang niya ang binata, kaya't nagtyaga siyang initin yon sa kalan. Di na rin niya binuksan ang ilaw sa kusina, sa halip, ilaw na lang ng rinsod ang ginamit niya para di ganong maliwanag. 11:10 pa lang na matapos ang pag-iinit ng dalaga. Agad siyang nagmadali sa pagkain sa pagkaalala na baka biglang lumabas si Lorenzo at maabutan siya. Akmang uupo na sana si Ana para kumain nang mabitawan niyang hawak na kutsara dahil sa malaking bulto ng katawan na sumulpot sa bukana ng kusina. Madalim doon, kaya hindi niya maaninag ang mukha. Muntik siyang himatayin sa nerbiyos sa pag-aakalang multo yon. Mabuti na lang narinig niyang baritonong boses ni Lorenzo. Bakit ka kumakain ng walang ilaw? Nagtatakang tanong ito. Doon pa lang nahalata agad ni Ana na nakainom ito. At ang buksan ng ilaw sa kanya nakitang 4 na bote ng beer na hawak ito sa magkabilang kamay. At wala nang mga laman. Ganon ito kabilis na ubos ang 4 na bote? Tinitipid ka ba ni Axel sa kuryente? Dagdag tanong ito bago nilagay sa isang sulok ang mga basyo. Muntik niya na tong kausapin ng kaswal kung di lang niya naalalang babaeng kasama nito kanina. None of your goddamn business? Pairap niyang sagot bago muling hinarap ang pagkain.
Nilagay niya ang mga yun sa tray at balak sanang bitbitin na lang papunta na silid niya. San ka kakain? Bigla, hinarangan ni Lorenzo ang daraanan niya, kaya't agad niyang nalanghap ang amoy alak itong hininga, pero mabango pa rin. Tinignan niya ito at saka niya napansin na medyo namumungay na ang mga mata nito. Sa kwarto, baka kasi hindi ako mabusog dito. Hindi ka aalis, dito ka sa kusina kumain. Hindi sa room mo o kahit saan man, at kapag nagpumilit ka ako mismo magpapakain sa'yo. Seryosong wika nito habang tinititigan siya na may pagkahamon. Talagang inilapit pa nitong katawan sa kanya para lalo siyang harangan at siguraduhin hindi makakadaan. Ana glared at him. Umalis ka nga dyan at padaanin mo na ako. Mabigat tong dala ko at saka may usapan tayo, bawal mo akong lapitan, di ba? Lorenzo smirked. Damn those rules, ikaw din naman ha. Wala bang 11:31 kaya't bawal ka pa dapat dito sa kusina, di ba? Naparunok ang dalaga, sabay sulyap sa orasan. Alas 11:25 pa nga lang, kaya nga sa kwarto na ako kakain, di ba? Bakit kasi ngayon ka lang nag-dinner? Masyado lang late oh. Wala pa rin kang ngiti-ngiti na sumulyap din to sa orasan. Napasarap pa ang pag-uusap nyo ng Kapitan Francis na yon, kaya ginabi ka ng uwi? Napamaang si Ana. So akala pala nito ngayon lang siya nakauwi. Ano kaya kung ipamukha niya rito na kaya hindi siya nakakain o nakatulog dahil sa paghanap at paghihintay dito? But no, dahil papalakpak ang tenga nito kapag sinabi niya yon. Lalo na kapag nalaman na iniyakan pa niya to. Wala kang pake. Walang gatol niyang sagot, sabay tingin dito ng masama. Ano, tapos ka na bang bintangan ako? Pwede mo na ba akong padaanin? Di sumagot si Lorenzo. Napatitig lang to sa mukha niya. Kapag kumunot ang noon nito nang sa wakas, napansin itong pamamaga ng mga mata niya. Umiyak ka ba? Tumiim ang bagang nito na hindi niya alam kung bakit. Sumakit ang ipin ko kaya hindi ako nakakain at nakatulog, tapos umiyak ako ng umiyak. Pagdadahilan ni Ana dahil panigurado, hindi ito papayag na hindi niya sabihin ang dahilan ng pag-iyak niya. Umiwas siya ng tingin dahil titig na titig lang sa mata niya ang binata. You're lying. Pinaiyak ka ba ng kapitan na yon? Gusto mo ba sugurin at upakan kong gagong yon? Kanina pa ako nanggigigil sa kanya. In fact, isang buwan na ako nagtitimpi. Walang kinalaman dito sa kapitan. Bakit naman ako paiiyakin nun? Sinabi ko naman sa'yo, sumakit ang ngipin ko kanina. Nawala lang dahil uminom ako ng gamot. Pagsisinungaling na naman niya dahil wala talaga siyang sinang ngipin kahit isa. Kaya huwag kang magkakamaling sugurin si Francis kung ayaw mong mapahiya tayo pareho. Saglit tumigil to sa panggagalaiti at matamang tinitigan si Ana. Kung ganon bukas na bukas din, sasamahan kita sa dentist. Patingnan natin kung kaya pang idaan sa klinik at pasta yung ngipin mong sumasakit o baka need nang ipabunot kapag di na sumasakit. Literal na nanlaki ang mga mata ng dalaga dahil kapag nangyari yon, mabubuko ni Lorenzo na nagsisinungaling siya at kukulitin siya nito sa katatanong ano ba talagang iniyakan niya. So I was right. Hindi totoong sumakit ang ngipin mo kaya umiyak ka. Isang nakakalokong ngiti ang sumilay sa mga labi nito na makitang reaksyon niya tapos hindi pa siya agad nakasagot. So now tell me, bakit umiyak ka? Sino nagpaiyak sa'yo? Muling nag-iba ang anyo ni Lorenzo. Talagang handa-handa itong pumatay ng tao kapag nalaman na may nanakit kay Ana. Kill yourself, Lorenzo. Sarkastikong hiyaw ng isipan niya. Alam mo ba na ayoko nakikitang umiiyak ang babaeng mahal ko? Medyo mahinahon na ang boses nito. Hindi ba't nasabi sa'yo ni Axel na lumpo na ngayon ang lalaking nanloko sa kapatid ko at di na siya makakalakad kahit kailan? Umawang ang labi ni Ana sa ikinuwento nito. Bigla siyang natakot para kay Kapitan Francis kahit wala tong kinalaman sa pag-iyak niya. Nang dahil sa pagkatulala niya, di siya nakatanggi nang kunin ni Lorenzo sa kamay niya ang tray at binalik yon sa ibabaw ng lamesa. Naramdaman na lamang niya na ipalibot ito ang matitipunong braso sa kanyang bewang. Pinigilan niya ang kanyang sarili na huwag magpa-apekto nang yakapin siya nito na mahigpit pero hindi naman niya ito itinulak. Para lang siyang tuod na sunod-sunuran kay Lorenzo hanggang sa sinapunan nito ang kanyang mukha. Masuyong pinalandas nito ang daliri sa kanang pisngi niya patungo sa gilid ng kanyang mga labi. Hindi baling ako na lang masaktan sa paulit-ulit na pamapasit mo sa akin at harap-harapan pagpili si Francis na yun basta't wag ka lang paiyakin ng ganito? Huminga siya ng malalim dahil parang napupuno ng hangin ng dibdib niya dahil sa pagpigil niya sa kanyang hininga. Promise din, hindi talaga si Francis ang napaiyak sa akin kaya utang na loob. Itigil mo ng pagbabanta sa kanya. Kawawa naman, inosente yung tao eh. Then tell me the truth. Alam mong hindi ako titigil?
Banta pa nito habang patuloy hinahaplos ang pisngi niya. Mukhang di nga talaga to titigil hanggat di niya sinasagot ng maayos at wala na siyang maisip na idadahilan pa. Parang malalaman din naman kasi ni Lorenzo kapag nagsinungaling ulit siya. May superpower yata ito kahit nababasang laman ng isip niya. Napabuntong hininga na naman siya bago nagbaba ng ulo nang aminin niyang totoo. Ikaw! Kagat ang labi bulong ni Ana. Ang tagal mo kasing umuwi. Hinintay kaya kita. Kung san-san kita hinanap kanina tapos makikita kita sa dalampasigan may kasamang babaeng turista. Tapos di mo pa ako pinansin kahit nakita mo naman na ako. Naipikit niya ang mata matapos ng pag-confess niya. Kinakabahang baka bigyan ni Lorenzo ng ibang kahulugan ang sinabi niya. Sigurado kukuliktin na naman siya nito kung bakit at lalong wala siyang alam na palusot. Narinig niya ang pagtawa nito na marahan na para bang na-amuse sa kanya. Don't tell me nagselos ka sa nakita mo kanina. Daan-daan siyang nagangat muli na mukha na maramdaman niyang panunokso sa boses ng binata. Hindi ako nagsiselos. Naiinis lang ako dahil pinaghintay mo ko na matagal. Pinag-alala at pinaghanap kung saan-saan. Nothing happened between me and that woman. Sobrang sama lang talaga ng loob ko sa'yo kanina dahil harap-harapan mo akong sinaktan. Nagkataon na kasalubong ko siya sa seashore at nagtanong sa ng floating cottage number 2. Nandun daw kasi mga kasama niya. Gusto kong may makausap at makalimot sandali sa pananakit mo sa feelings ko kaya sinamahan ko siya. Pero pagkatid ko sa kanya umalis kagad ako. Naglakad-lakad hanggang makarating ako sa dulo nitong isla. Tumambay ako sandali doon hanggang nakatulog pala ako sa kuweba. Gabi na magising ako. Pauwi sana ako na makita kita sa dalampasigan para may hinahanap. Akala ko hinahanap mo si Kapitan Francis at na-hurt na naman ako. Gusto ko makabawi sa'yo kahit papano kaya't nang makasalubong ko ulit yung babaeng turista na nagtanong sa akin at nagtanong siya ulit ng lodging na po pwede nilang tuluyan. Sinamahan ko na naman siya, imbes puntahan ka. Mahabang paliwanag ni Lorenzo. Ramdam ni Ana nagsasabi to ng totoo. Ang di niya maintindihan kung bakit kailangan itong magpaliwanag sa kanya ng ganon kahaba at ganon ka-elaborate. Ano? Masaya ka nang nakaganti ka sa akin? Tumalem ang tingin niya rito. Di naman seryoso yung sinabi ko kanina, biro lang yon. Ayoko nga magpaligaw kay Kapitan at di naman talaga siya nandiligaw. Ikaw lang to nag-iisip ng kung ano-ano. Paano hindi? Sinasadya mo ang pagsilosin, di ba? Kastigo sa kanya ng isip niya. Nakita niyang kumistap ang mata ni Lorenzo pero nakakunot naman ang noo. Bakit kayo tinutukso ng mga tao rito? Minamatch nila kami. Dahil nga pareho kaming single ni Kapitan. Di niya alam kung ba't nagpapaliwanag din siya pero nang aminin nito kanina na nasaktan niyang damdamin nito feeling ni Ana deserve ng binatang maliwanagan. Pero may gusto ka sa kanya o wala? Kagat ang labing umiling si Ana. Wala. Really? Wala nga. Walang gatol niyang sagot dahil paulit-ulit siya nitong kinukulit. Animo na bunutan ng tinik sa dibdib na napabuga na malakas na hangin si Lorenzo. Alam mo ba na kaya ako pumunta dito sa kusina dahil bala kong ubusin ng isang case ng beer? Kung ba't kasi ang tagal kong tabla ng alak? 4 na bote nga naubos ko pero di pa rin ako nalalasing. Gustong gusto ko na kayo makatulog para makalimutan ko ng ginawa mo sa akin kanina. Bumuka sara ang bibig ni Ana dahil pareho lang pala sila ng kalagayan ni Lorenzo. Ang ipinagkaiba lang aminado ng binata na mahal siya nito kaya ito nasasaktan. Samantalang siya, ipokrita pa rin. At sa tingin mo mariresolve ang problema pag nagpakalasing ka? Sermon niya rito kapag gawan. Lihim siyang naparunok ng sumiryosong bigla ang mukha ni Lorenzo nang tumingin sa kanya. Paano nga ba masosolusyonan itong problema ko sa puso ko? Ayaw mo namang maniwala na talagang mahal kita. Kahit ano pang gawin kong panliligaw sa'yo, baliwala lang naman ako. Hindi ko lang talaga kayang sukuan ka, Ana. Ang buhok ni Ana ang hinaplos nito habang bumibisil sa bewang niya ang isang kamay nito. Alam mo ba, simula na makita kita nun sa Siargao, noong nilagtas kita sa swimming pool, hindi ka na nawala sa isip ko. Ang bata-bata mo pa that time at binatilyo pa lang ako noon. Pero sure na agad ako sa sarili kong love at first sight ako sa'yo. At ikaw babaeng gusto kong pakasalan someday? Walang oras na di ka laman ng isip ko, Ana. Kahit sa panaginip, ginugulo ko ng batang ikaw. Alam mo ba, bumalik pa talaga ako sa lugar na yon at ipinagtanong-tanong ka? Pero walang nakakakilala sa'yo o dahil wala naman ako maipakitang picture mo. Nawindang si Ana. So totoo nga ang sinabi sa kanya ni Axel. Si Lorenzo nga ang savior niya noon. Kaya pala pamilyar na to sa kanya nung una pa lang silang nagkita at inakala pa niyang ito sa Jason. Kahit nung unang kita pa lang niya kay Lorenzo sa television, may naramdaman na agad siyang kakaiba. Ikaw ba talaga ang nagligtas sa akin noon? At paano ka napunta ng Siargao?
Unti-unti nakuha ni Lorenzo ang interes ni Ana kaya di niya alintanang pagyakap ito sa kanya at sinandal siya sa midton refrigerator. Ang sabi sa akin ni Manang Flora, wala raw kayong kamag-anak sa lugar namin. May pinuntahan lang doon ang yaya ko nung time na yon. Dahil sobrang close ko sa kanya, sumama ako. Umuwi rin kami agad doon kaya hindi na tayo nagkita and after that, pinadala na ako ng parents ko sa Australia. Doon ako nag-aral ng high school hanggang college pero kahit malayo na ako, ang batang ikaw pa rin ang palaging laman ng isipan ko. Amused nang umiti sa kanya si Lorenzo, dahilan para magregudo na naman ang puso niya. Di nga ako nagkaroon ng matinong girlfriend dahil gusto ka talaga. Ikaw maging first and last girlfriend ko. Kaya nang bumalik ako sa Pinas at kaya na kitang hanapin, bumalik ako sa resort na yon. Pero wala talagang nakakakilala sa'yo. Hanggang sa makilala kong girlfriend ni Jason, si Amelie. Kamukhang kamukha mo siya kahit akala ko talaga siya ang batang niligtas ko. Lalo kong naniwala nang malaman ko na ampon lang siya ng mga Grayson at nasa Siargao talaga ang totoong pamilya niya. Di namin alam may kakambal pala siya. Lorenzo paused for a while and sighed deeply. And you know what? Nasaktan ako na malamang ikakasal na si Amelie sa kapatid ko dahil akala ko talaga ikaw siya. Alam ko mali pero lagi akong lumuluwas sa Manila para lang makita ka. Nagstay ako matagal sa bahay ni Jason kapag nandun ang kapatid mo para lang makasama siya. Wala rin siyang hiniling sa akin na hindi ko binigay. Di ko lang sinasabi sa kapatid ko pero baliw na baliw ako kay Amelie noong mga panahong yon dahil din sa pagkabaliw ko sa'yo. At kung masama akong kapatid, baka nakagawa ko na masama para paghiwalayin sila. Maging akin lang si Amelie. Feeling ni Ana, binuhusan siya ng malamig na tubig sa mga inamin ni Lorenzo. Parang sinaksak ang puso niya. Kahit para naman talaga sa kanyang sinasabi nitong damdamin, nasasaktan at nagsiselos pa rin siya na minsan din para nitong hinangad ang kakambal niya dahil lang sa maling akala. Kaya nang hilingin sa akin ni Amelie tulungan ko raw siyang takasan ang pagmamanipulate ng parents niya, pumayag ako. Hindi ko sinabi kay Jason ang balak ng kapatid mong pag-urong sa kasal nila pero nung malaman kong nagalit ng mga Grayson dahil pinalabas ni Amelie nakipagtanan to sa ibang lalaki, sinabi ko na rin sa kapatid ko ang totoo. Nagalit sa akin si Jason. Mahal na mahal niya ang kapatid mo kaya't di niya hahayaang mawala ito. Plus, hindi niya gustong masira ang relasyon ni Amelie sa mga Grayson. Kahit ganon, mahal na mahal ka ng kapatid mo, ang adopted parents niya. Nasakal at napuno lang talaga siya na malaman na kaya sila ikakasal ni Jason ay dahil sa negosyo. Kahit sa kapatid ko, nagtampo rin ang kakambal mo. Para makabawi sa kasalan ko kay Jason, pumayag din ako nung hilingan niya sa akin. Napagpangkap muna siyang habang hinahanap at sinusuyo pa niya si Amelie. Narinig daw niya kasing mag-uusap ang mag-asawang Grayson na may twin sister si Amelie. Pwede raw nilang bayaran ng malaki para magpanggap na kapatid mo sa harap ng akala nilang si Jason. Sa Siargao daw to nakatira. Doon ako umasa na what if hindi pala talaga si Amelie ang batang niligtas ko. Kasi kahit gusto ko siya, hindi ko maramdaman yung feelings na naramdaman ko nung nakita at hinalikan kita through resuscitation. What if ang batang yun pala ay ang sandaling huminto sa pagkakwento.